atong gipasantop nga ang atong panimalay gikinahanglan nga atog gyud ning hatagan og kusog ug kalig-on dili lamang karon nga panahon apan bisan pa hangtod sa umabot. Kay ang panimalay nga kini napasukad sa maayo nga patukuranan makabaton og malipayon nga pagkinabuhi diha sa panimalay. Apan sa matagabi atong ginabalik-balik sa pagingon ngang kalipay sa panimalay atong mabatnan kung ang Dios anaa sa atong panimalay. Ugma sa gabi, ayaw gyud ninyong pakyasa. Lain na usab nga topiko nga interesante kayo. Unsa ka ning kahimtang? Duha ka mga inahan, usa ka anak. Mao ni ang dako nga sugilanon sa lawak husayanan. Usa ka anak, duha ka inahan. Giunsa man ni? Mao bitaw nga ugma sa gabi atong tan-awon unsa nitabo sa lawak husayanan kung giunsag husay kini maong problema nga sa usa ka anak duha may inahan. Karong nga gabi ang topiko na gaulan, who's the boss in the family? Musangtod karong kanang magtiayon wa pagyud mahusay kay kung daog-daog ang asawa musukol man pod. Maalkan si badiay busa karon atong pagaisgutan kinsa bagyod ang maong haod sa balay. Atong tanawon tingali sa inyong panimalay ug kinsa ayaw na lamog saba apan paminawa sa atong lektura ug asa mo nga kategorya niini mahisakop. Atong ukbon ang maong pangutana ug kinsa giyoy amo og agalon sa balay. Who's the boss and the family? 5 ka mga yawi ang atong gamiton aros pag-abli ni ining maong pangutana. Who's the boss and the family? Yawi numero 1. Bala ang kasulatan na gingon, husband is head of the home. Unsa may buti pasabot niya na nga ulo man di ay sa ato pa, hawd ba ang bana kaysa mo'y ulo? Tanaw nato mga kaigsunan. Dili nato ikanigar. Nga bala ang kasulatan puno og mga kamatuuran nga ang bana mo'ng ulo sa panibalay. Apan unsa may buti pasabot niya na Episo 5:23 nagingon, kay ang bana maong ulo sa asawa. Maingon nga si Kristo ulo sa iglesia. Si Kristo maong manluluwas sa lawas nga maong iglesia. Imong makita nga ang pagkapangulo o ulo sa bana sa panimalay, siya mo'y ulo sa asawa. That is a fact. Apan unsa ang estilo sa iyang pagkaulo sa asawa na ay modelo nagingon diha, as also Christ is the head of the church. Mga bana, ang imong pagkaulo sa asawa dunay modelo, dunay limiti. Kay ang atong modelo mao ingon nga si Kristo ulo sa iglesia, mao man usab nga ang bana ulo sa asawa. Busa mga kaigsunan, tungod kay ulo man nan siya mo'y utok. Ang utok mo'y nag-regulate sa dagan sa sistema sa atong nervous system. Pananglit mga kaigsunan, ang tao nakahikap og baga kanang kalayo. Pagpakahikap niya na, dunay ginatawag og sensory message. Diha ang nahikapan sa tao, mupadalag mensahe ngadto sa utok. Kaya ang utok mao man ang tig-interpretar. Sa diha nga mipadala ang maong mensahe ngadto sa utok, wa kay balo og unsay nahikapan. Og diha ang utok mupadala na usab og mensahe nga gitawag og motor message. O mensahe gikan sa utok mingon, kamot hawa diha kay imong nahikapan kalayo.
Tingali mo yung mo, pastor, mao ba na ang sistema, di maugdaw na ang kamot, dugay man na mao ng sistema ha. Ngano nga pagunit na kog baga, ditso maday kog bira sa akong kamot, paminaw. Ang gikuskon sa mong mensahe, 320 kilometros matag oras. Muna pagunit nimo, ditso dayon og react, perting paspasa. Sumaw na ang trabaho sa literal nga utok, mga kaigsunan. Karon, tungod kay ang bana mao man ang ulo, hinautunta nga tanang bana sa mga asawa ni Akaron. Kaya aron mahusay gyud din nato. Kay kung ang asawa ra niini mao'y musultis bana may nga tuo-tuo mga Pastor Serrano iya-iya ra na, no? Okay. So niya, kay gitawag man ta mga bana nga kita mo'y ulo, Genesis 2:23, ang imong pagkaulo, ikaw mo'y protector. Tig panalipod. Sa ato pa, ato-ato lang ng istorya ba, binayabas nga istorya. Kung naay wakwak nga maglibot-libot sa balay, dili ang bana mo'y mutago ilawom sa katri. Kay ikaw may protector. Dili kay ang bana mo'y nagkuhag sundang mo'y ngon, asara ng wakwak. Dahil ang bana nagbukot og habol, dili na mo'y trabaho nato. Kinahanglan kita nga bana mo'y mo proteher sa atong panimalay. Kay protector man ang bana mo'y nagtanaw kung ang hagdanan dili ba guba. Kay basig pagsaka kanaog sa mga kabataan mahunlos og mga piang. Ikaw mo'y protector. Ang bana mo'y magtanaw kung ang abuhan wa maharag. Kay basion niya ang sugang kiling na mga kaigsunan. Ang pikas nga tiilo upos na. Mo nang pag-init sa asawag tubig, mayabaan, ikaw mo'y magtanaw ni anak, kay ikaw mo'y protector. Ikaw ang magatanaw sa bintana, kung ang imong bintana dili ba huyang. Ikaw mo'y nagatanaw sa kandado, kung maayo ba, kay ikaw galakaw. You are the protector. Kahinumdum ko sa akong higala. Suod nga higala, buros ang asawa, nagsakay tricycle, gabi na. Dayon sa mong tricycle, may pasahero nga hubog. Ang asawa, diri sa kilid sa driver, dayon ang bana, diri sa kilid yun sa kawasanan. Pag-abot sa ngit-ngit, ingon ang hubog sa likod, honong driver, hold up ni. Pag-ingog yung hold up, una ni dagan ang bana mga kaigsunan. Ang asawa grabing tawag, Dad, asa ka na ba? Buros ko imo kong biyaan. Maay gani kay naay mga taga-barangay, napugnan tong gingon ng hold up kay hubog man, nibalik ang bana mga kaigsunan, pero sultian taka, sa tubangas tricycle, nag-away sila. Ingon ang asawa naon sa mga kadad, lugar ikaw rin mo libre-libre, ako mong ibahog sa tulisan. Mga bana, kita mo'y protector. Ang ato diyang pagkaulo, dili tungod kay kita mo'y haod. Kung balik ko na, ang atong pagkaulo, dili dahil tungod kay kita haod. Kung dili ang atong pagkaulo, tungod kay kita mo'y mo proteher sa atong panimalay. Unsa pa? Unang Timoteo 5:8, ang bana ka mo'y ulo sa asawa. Ang ulo dili magahari-hari ni magahod-hod, kay ang kahulugan sa atong pagkaulo, kita di ay maoy provider, maoy tigpangita alang sa paginahanglan sa panimalay, maoy kapangita alang sa pagkaon, pamisti o pag-eskwela sa mga kabataan. Ulo man ta, murang kita gyud mo'y magpasiugda alang sa pagsuportar sa atong panimalay. Next, kay ulo man ang bana, dili tuyo nga maghari-hari ang bana. Apan kay ulo ang bana, siya mo'y spiritual leader sa panimalay. Mga bana, inig worship, kinahanglan ang bana mo'y magdumala sa ilang worship. Ang bana mo'y mo isplikar sa gisultis Biblia. Dili kay ang asawa mo'y tig-isplikar o ang bana tig-yango lang. Nga mo ingon, day, mas bright ka na ako, no? No, ang bana mo'y leader sa espirituanon ng mga butang. Gatanaw kung ang iyang mga bata na bansay ba sa espirituhanon nga pagbansay. Gatanaw kung insakto bang iyang panamaray sa pag-adtog simbahan.
Gatanaw kung ang prinsipyo sa ilang simbahan, ilabanggi kanabuyan. Ladies and gentlemen, the husband is the head of the wife, but being the leader doesn't mean to say there is coercion, there is force, but then as the head of the wife means you are the protector of the family, you are the provider of the needs of the family, and you are the spiritual leader of your home. Kumusta man ang asawa? Kung ulo ang bana sa panimalay, paminaw mong asawa, the wife, is the heart of the home. Kamu di ay mo'y kasing-kasing. Ang utok dili mabuhi kung way kasing-kasing. Og ang kasing-kasing dili mabuhi og walay utok. Dili pwede mag-away og kinsay hawod kay silang duha pulos gikinahanglan. Kay ikaw man ay kasing-kasing. If the wife is the heart of the family, then the wife symbolizes compassion, love, and understanding. So kamo man dahil kasing-kasing sa panahon sa pagdisiplina sa mga anak, paglato sa amahan, dili mo nga dad, kuwangan pa na. Dili nakakasing-kasing. Kaya ikaw may kasing-kasing, ikaw mo ay tig-neutralize mga kaigsunan sa panimalay. Because being the heart, you're the love, you're the emotion, you are the compassion, you are the passion in the family. You are the heart. Kaya ikaw man mo ay kasing-kasing, kinanglan ikaw mo ay simbolo sa kalipay sa panimalay. Tanawa rin ng babayhana, nagtuo ko nga naka-attend yun sa Happy Home Seminar, Happy Family Seminar, mga kaigsunan. Malipayon ang maong pagkasawa. Ug atong makita din hinga nagingon, nga ang Ginoo nagpakatulog sa paghinanok kang Adan, siya sa pagikatulog gikuha ang usa ka gusok, ug iya kining gisirhan niya na nga maong dapit. See? Gikuha si Adan gikan sa gusok. Gani ang maong gusok na gingon si Isus nga gikuha gikan sa lalaki. Gihimo niya nga babay ug kini gidala ingon nga kapikas ngadto sa bana, mga kaigsunan. Unsa kay bation ninyong mga babae kung kamo gikuha sa sungay sa karabaw? O ka gihimo mo gikan sa ikog sa kabayo. Musamot kahod ang lalaki mga da, too-too man ang gikan mo sa ikog sa kabayo. Apan gituyo mga kaigsunan sa Ginoo nga ang babay gikuha gikan sa bukog sa bana, dili gikan sa ulo. Kay base pod hinuog mo hawod ang maong asawa, wala gikuha siya gikan sa tiil, kay basig iya na pong yataka na niyang bana. Apan gikuha ikaw sa kilid sa imong bana, because it stands that you are side by side equal with your husband. Akong balikon sa pag-ingon nga gituyo sa Ginoo pagkuha ikaw gikan sa gusok, tungod kay gusto sa Dios ipasantop ka nato nga ang atong asawa pantay-pantay kita kauban sa bana, mga kaigsunan. Pantay-pantay. Gituyo na sa Ginoo, mga kaigsunan. Gani kung atong pamalandungon, usahay manggod, muingon ang mga tao, kanang mga babae, dako nagsala. Kay sila yun mo iuna ni kaon sa bungas kahoy nga gidili. By the way, ang kahoy sa bunga nga gidili, wala na anganli. Di na tinuod nga mansanas, mga kaigsunan. No? The forbidden fruit is not an apple. That's only an imagination of man. Wala na anganli. Ingon nila dakog sala, mga mahuyang ang babae, tungod kay sila may unag yung nga mikaon sa prutas. Gipakaon lang si iba, Adan. Abi ninyo ang akong tanaw lahi. Nga naman, kung imong basahon ang Biblia,
ang nag-ilad og nagtintal kang iba ang yawa. Samtang si Adan ang nag-agni kaniya si iba. Sa ato pa, kung kinsay tanga nila, mas tanga ang bana kay asawa ray nag-ilad. Kaysa ang asawa ang nag-ilad, ang numiuro-uno nga mangingilad nga maong yawa. Therefore, sa banag asawa, dito sa tanaman sa Eden, mas tanga si Adan mga kaigsunan. Dili si iba, mao'y tanga mga kaigsunan. So karon atong pamalandun, kanus aman nga nahimong under ang asawa, wala sa tanaman sa Eden sa pagbuhat sa Dios. Apan sa diha nga nakasala ang lalaki ug ang babae sa Genesis 3:15 nagingon, diha nagsugod ng asawa kanunay na lang na ilalom sa pagmando sa bana. Ang plano sa kaliwatan dili kay under ang asawa, diha lang nahimong under sa diha nga nakasala ang tao. Tungod ni mga kaigsunan, mo ni ang tahas nato karon. Kaysa diha nga kita gitubos sa Dios, sa Galacia 3:28 nagingon, walay babae, walay lalaki, walay ulipon, walay agalon, walay Hudiyo, walay Kristiyanon, kaysa tumangan sa Dios usarata. Nawala na ang pagka-under sa mga asawa sa diha nga si Isus nagpakamatay alang kanato mibalik mga kaigsuunan. Mao nga nagingon diha sa Galacia 3:28, there is neither male nor female, for we are all one in Christ. So mga bana, maghangyo ko ninyo. Kung kinsa kaninyo nga murag hawod-hawod, unya ang asawa medyo ubos-ubos, palihog ibalik nato ang ilang ranggo kaniadto sa tanaman sa Eden. Our wives should be equal with a husband, mga kaigsunan. Okay, kay kasing-kasing man di ay mo. What is the literal heart? Because the wife is the heart of the family. You know, the heart beats 100,000 times a day. Can you imagine that? Usa ka gatos, kalibo ka mga pagpitik matag adlaw ang atong kasing-kasing. Ug kini nagabumba og dugo nga naglibot sa atong lawas, nga kung imong kwintahon ang dugo nga nagabalik-balik, adunay 2,000 kagalon nga dugo mga kaigsunan nga mo'y naghatag og kinabuhi. Therefore, the wife must be the life in the family. Nga kami gikan sa trabaho kanang pag-abot namo, makita namo nga ang among asawa sana kayo panagway, nga bisan unsa kabugat sa among asawa sa among trabaho sa gawas, mugaan tungod kay ang among asawa is the heart of the family mga kaigsunan. Wife is a soul partner of the husband. Wife is a peacemaker in the family. Wife is the beautifier. Wow. Inautun ta mga asawa, inyo nang memorize unsa ninyong katungdanan, ha? Soul partner. Dili under sa bana, kundi partner. Kapamilya, kapuso, mga kaigsunan. Dili helper ang asawa, mga kaigsunan. Soul partner. Ang asawa is the peacemaker. Therefore, kinahanglan ang asawa, kuhao na ang battery sa radyo, pagka-radyo bumbo o pagka-radyo agong, mga kaigsunan. Aron pagkabuntag, dili alingugngog ang balay. Hangtod sa pagsalop sa adlaw, dili alingugngog, mga kaigsunan. Nganuman, you are the peacemaker. You are not a radio broadcaster. Wives, I repeat, the wives are not radio broadcaster, but you are the peacemaker. The wife is the beautifier. Kinahanglan ang asawa, dili mo'y damak sa balay. Ha? Kung naamay mga damak sa balay, pasagay o ang bana mo'y damak. Apan kinahanglan ang asawa, mo'y super clean sa balay. Kay siya mo'y tigpatahom sa panimalay. No? Siya mo'y tigpatahom, mga kaigsunan. Tanawa ng asawahan na, di ba gipalanggas ba ng mga kaigsunan? Why? Soul partner, peacemaker, beautifier, mga kaigsunan.
Kay ang babae, ang asawa man mo'y beautifier. Nan mga kaigsunan, kamo mo'y simbolo sa kaugdang. Sa inyong pagkababay, kinahanglan, ugdang kamo sa inyong pagkababay. Ang dila nga sinultihan, pinili ang sinultihan, alang sa kaugdang mga kaigsunan. Sa pamisti, sa linaktan, sa sinultian, kinahanglan mga kaigsunan, panig-ingnan sa kaugdang mga kaigsunan ang asawa sa panimalay. Nan karon kumusta man? Ang maong inahan, ngawa diha ang amahan. O kaha nga siya na ginusara, nga walay kapikas kinabuhi. Pero naay mga anak, kumusta naman? A single parent faces a unique challenge to be both head and heart. So ikaw karon nga wa kay bana pero naay anak, duha ang imong katungdanan. You are the head and the heart. Nakamo na magbalanse anak usaon ninyo. Ako pa nimo pangita na lang head. Kayron ikaw na lang heart. Okay? So, but God will give you strength and wisdom, mga kaigsunan. Magahatag og panalangin ang Dios kanimo. Kay nagasad ang Dios nga nagingon, bisag kinsa nga nawad-an sa kaalam na kulangan sa kaalam. Kung di nimo masabtan og sano ang pagdumala as the head of the family and the heart of the family, nagingon ang mga sinulat ni Santiago, pangayo sa kaalam sa Dios how to manage your situation. Yahweh nga'y katulo mga kaigsunan. Ang panimalay, wa ta mangita og kinsay boss. Kinahanglan nga ang pagdumalas panimalay must be love that prevails. Dili kusog mga kaigsunan. Dili watak, kung dili gugma mo'y nagbugkos sa mong panimalay. Kay gugma man ang nagbugkos panimalay, then there should be no abuse between husband and wife, mga kaigsunan. Kaysa diha nga kita giusa sa kaminyon, mga kaigsunan, mo hinungdan nga kita giusa diha sa gugma. Tanawa, ambot basig kamo ni ang nakuha anak kong picture dito sa Opol, mga kaigsunan. Pagkanindot yun di ay ni makatambog tag seminar kay ang asawa magsige naman nagbabababa, mga kaigsunan. Pagkatamis tanawon ang maong magtiayon, mga kaigsunan. Mao ni ang dakong misteryo. Misteryo nga nausang lalakig babae des kaminyon nga ang duha na himong usa. That is a great mystery. Tungod kay ang banaw nga asawa naka-experience sa misteryo sa panaghiusa. Nan kinahanglan nga walay bana ni asawa nga may kagawasan nga mag-abuso ngadto sa iyang kapikas sa kinabuhi. Abi ninyo, nagingon ang akong professor sa marriage counseling. Ingon niya, tambagi gyud ninyo ang mga magtiayon sa panahon nga maglalis ug mag-away. Nga ilang panag-away is beyond their control. Di na gyud nila makontrolar. Number 1 nga prinsipyo, ingon niya, ayaw kalimot. Mga tao nga di makapugong sa ilang kaugalingon will use their favorite weapon. And the husband's favorite weapon is strength. Ga! Nahilo na. Basta pangag yun ang imong ipon, ga. Kusgan manggod ang lalaki. Delikado manggod o kamo mo'y kusgan o di braso mo rag matarantar na may anak, mga kaigsunan. Pang beauty ragyod mo, gilalang mo Ginoo, pang beauty ragyod mo. Apa naging unang akong professor, ang asawa alkansi sa kusog, pero ang asawa has also a favorite weapon. And you know what is the favorite weapon? The husband is the strength, but the favorite weapon of the wife is the verbal combat, mga kaigsunan. Alkansi sa kusog, pero direta magpinatanay sa watak, mga kaigsunan. Ikaduha, nga atong bantayan, naging akong professor. Sa diha nga grabe na ang kasuko sa usag-usa. Remember, ang tao nga suko abnormal. Busa kung abnormal na gani ang tao, ayaw tuuhi ang iyang gipanulti kay abnormal na siya. So sa diha nga mag-away mo nga sada, totalo amas ko mahigugma nimo. Ayaw tuo bana na higugma na. Mga anak ba din nag-upa tugwa mahigugma?
mupatara ba dahil na kung wa mahigugma. Sinultian lang to sa abnormal nga tao, kaya ang taong suko abnormal. Sa diha nga mo normal na, katong iyang gisulti, wala na to. So panon nga mag-away mo, do not believe with each other, because when the wife is angry or the husband is angry, remember, an angry person is abnormal at that time. So mga kaigsunan, gikinahanglan nga ang bana mahigugma siyang asawa, kang kaugalingon nga asawa, ingon nga iyang kaugalingong lawas. Kung ikaw nahigugma sa imong kaugalingong lawas, nandili ni mo pasakitan ang imong kaugalingon. Gani, kay imo manggihigugma ang imong asawa sama sa imong lawas, ampingan nato ang atong kaugalingong asawa, mga kaigsunan. Tanawaran na nakatambong sa seminar nato, mga kaigsunan, di ba? Pirti na yung lambingag yun. Oh, ingon ang asawa, pastilang nindo tayo doon tanino o magsigin eh. Pero panagsara mangunin, makaseminar mangunin, pagkadugay matautod, madugay wa na seminar, mo magbalik naman po sa bunot. Bos sa mga kaigsunan, sa panimalay sa Diyos, walay mag-abusar. Sa panimalay sa Diyos, walay pakusog, nga imong pasakitan ang imong asawa, pasakitan nimo ang imong bana. Bala mo mga kaigsunan, ano ba po ang kanunay natong madunggan magong reklamo nga ang asawa kinulatas ba na? Apan mo tumog sa dili na apoy ba na nga kinulata? Kamong mga asawa, kamoy kulatahon, dali mo singgit, kikulata ko kapitan, di man mo mauwaw. Kami yung kulatahon mi sa asawa, di may musubong ka mauwaw mi. Alang-alang ming muingon mi nga kinulata mi sa mga asawa. Muingon ang barada, maara po ni mo, hingan di ka masukol. You see? Mauna nga ang nadiskubrihan sa susidad, mga asawa nga kinulata, pero kaming mga bana nga kinulata, magluum-luum ragid mi. Pagka mo ang makulatahan, oy, marinaw sa mga matada, gisumbag sa imong akong bana nga way buot, kami. Pag doon ay pinakan sa siko, na may agig ngipon, ay, kanang among kinamanghurang nga bata, ga-practice o pakpaak. Mo proteher ninyo kay uwaw kaayo mga kaigsoon nga tao kung may kinulatag asawa. But then in God's family, no physical abuse to damage my spouse's body. No verbal abuse. Balo mo, daghang klase ang abuso. Kung imong pasakitan ang asawa sa imong kusog, gitawag ka daw physical abuse. Pero imo ganing ingnon, wa kay buot kang asawa, kadugay na nimo, that is verbal abuse. Akong balikon, abuso gihapon na o atong pasakitag sulti ang atong asawa. Og unya, mga bana, paminaw kamo, no sexual abuse. Sa unsang pagi nga dunay sexual abuse, kana bang nagbalibad ang asawa nga ayaw lagi kay gihilantan ko, da makaayo naghilanat ga. O sa mga paracetamol? No, sa nagreklamo na yun ang usang gitakigan, imo pag yung hilabtan. No, sa that is sexual abuse. Because sexual activity without the consent of the other party is actually a sexual abuse. So kinahanglan sabot-sabutan yun na. Kaya kining sexual activity manggod, mo rin boxing. Kinahanglan doon ay musukol. Maot man kayo mo na makagbuang sigig sinong bagay kontra. You see? But if you will do that sexual activity in spite that your spouse is protesting, not this time, please. Ayaw sa karon kadig yun ko andam. Palihog. Ato na lang ka sa silong pagtimpla na nag-coffee, mga kaigsunan. Higop-higop ka dito, mawala, ana. O di ba maato kag banyo, mabusag kag duha ka balding tubig, di ba mawala na imong hilanat nga 48 ang temperatura, mga kaigsunan. Okay? So, no physical, no verbal, no sexual abuse between husband and wife. Okay? Mga bana, kung kamo po yung sexual abuse sa inyong asawa, ay mo reklamo sukol mo. No, sa asawa na yun ng hagad, di pag yun mo. Tagsarabi na sila mga hagad. Okay.
Kamo gyud basta sex na gani hisgutan inyong mga mata buka na tanan. Maghisgot pa og lain ga pirog-pirog mo mga kaigsoon. Unsa man pulos na lang yung sex ang atong hisgutan hangtod sa Sabado? Hulat lang mo kay naatay special nga topic diha. Okay? Kung panangalit ang pag-abuso nagapadayon bisag usaw ni mughangyo. Nan ato ba nga ang nag-abuso gimingnon laga murag di na gyud maayo. Usa nang kakipon ang akong natagak murag di na gyud ko gusto madugangan pa ni. Ato ra gid sayon. Ato ra gyud tan-awon. Nganong magpanisya kitay magyud tani ini nga wa mo kita magsabot. Kay kung daan ta nagsabot atong uyab-uyab pata nagpractice na kog sinumbagay. Wa man gud ni maapil sa istorya nga naa apil sinumbagay sa balay. Murag wa ko magpractice ni ana. Apan kung ang kinabuhi sa usanas kadelikado, delikado tungod kay gihulga ang iyang kinabuhi. Palihog, safety gyud ang imong kinabuhi, mga kaigsunan. Mangita ka og mga profesional nga magtatambag, mga pangulo ninyo simbahan, tingali mga pastor, tingali pare ug uban pa, pagpatambag kamo mga kaigsunan. Okay? Yawi nga ikaw pat, aron walay kinsay boss sa atong panimalay. Who is the boss in the family? The answer is mutual submission. Okay? Pag tinugyanay ang usa sa usa. Kay malang kasulatan nagingon sa Efesos 5, 21 paingon sa 23, ang unod niya ng sinultian nagaingon ka na to, submitting yourselves one to another in the fear of God. Kinsa di ay ang magpahilalom? Ang usa og usa. Kinsa di ang mahimong magamhan? Ang usa og usa. Therefore, ang bana, dili hawd, ang asawa, dili hawd, because the Bible says, submitting one to another. Mga kaigsunan. Wife should submit. Wives, submit to your own husband as to the Lord. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Paborito nis mga bana nga mga hawod. Nanas teksto nagingon, wives, submit to your own husband. Kinahanglan mo sumbitar mo namo. Wa niyat sumpay nga napay sumpay nga nagingon as to the Lord. Wives, your submission is not absolute. The submission of the wife is relative. Meaning to say, I submit because your headship is just like pattern what Christ is doing for the church. Ako misubitar ka ni mga bana as unto the Lord. Meaning to say, kung ang imong pagpasubitar nako uyon sa kabubuton sa Ginoo, ako musunod. Apan kung imo na gani kung gisumbag, that is not as to the Lord. Kung imo na kung gimura-mura gani, that is not as to the Lord. Meaning to say, ang akong pagsunod sa bana, kung ang iyang patakaran Diyos nun nga mga pamagi. As to the Lord. That is relative in nature. Okay? Husband should submit also. Nga naman, sa Biblia, Biblia, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ang mga bana, kinahanglan higugmao nila ang ilang asawa, maingon nga si Kristo na higugma ngadto sa iyang iglesia. Gihatag niya ang iyang kaugalingon sa iglesia. Okay? Ayaw mo sigtutok ka ng picture. Kung gusto mo kopya, hanabi apod. Makapanghatag ta di ana. Okay? Okay. Giunsa man pagsubmitar ni Kristo ngadto sa panginahanglan sa iglesia. Mauni ang pagsubitar sa bana ngadto sa iyang asawa. Yes, submission to the point of dying for her. Kay si Kristo misubmitar ngadto sa panginahanglan sa iglesia, nagpakamatay siya sa iyang iglesia. Therefore, kitang mga bana, di tamang lag, di tamang layas, magpakamatay kita sa atong gugma ngadto sa atong asawa. We should love
our wife. To the point of dying for our wife. So husband should submit to the needs of his wife to the point of dying for her. Huwag yun, naningog ng mga bana, mga kaigsunan. Kinahanglan, bisas kamatayon, mga kaigsunan. Makikunong kita sa atong gugma, ngadto sa atong mga asawa. The mutual submission, remember the key statement in this passage? Unsa man abot ipasabot, mutual submission. Aniya, submitting yourselves one to another in the fear of God. Husband and wife, who is the boss in the family? Mutual submission. Sa diangas kinisos kipangutana nga naglali sa mga katawan, kinsa gyud ang among taliwala nila. Sige ni Sos bihatag nining sultan nginon. Og sige ni Sos bitawag kanila og nagingon, nahibalo kamo sa mga nagdumala sa mga hintil nga sila nagabuot sa ilang mga taong ubos kanila. Pan ako magingon kaninyo, dili ni mahitabo kaninyong mga sumusunod kanako. Kay bisag kinsa nga nagauna-una nga mahimong dako, siya mo'y labing iwit kanila. Bisag kinsa nga nagauna-una nga siya mo'y labing mo'y hawod, siya mahimong ulipon sa tanan. Mga kaigala, mga kaigsunan, sa atong panimalay, maong pagpaubo sa usag-usa, dili ang pagpangita o kinsay mulabaw kanato. So, to sum it up, in the family, there is no master. The husband is the head, the wife is the heart. Therefore, the head and the heart must work together. Okay ba taan ang mga kaigsunan? Ha? Basig doon ay mo reklamo na dili na dahil ko'y barangay captain anis balay. Maunay atong pagtuon mga kaigsunan. The husband is the head because he is the protector, he is the provider, he is the spiritual leader. The wife is the heart because she is the soul partner, she is the beautifier, and she is the life in the family. The wife is the heart. Therefore, the heart and the wife should work together. Key number 5, the love triangle. More na love triangle, mga kaigsunan, nga gitugot, mga kaigsunan. Ay, ang malipayon nga panimalay, walay boss, but there is a master, and the master is no other than Jesus Christ, mga kaigsunan. Nagingon ang sinulat, mga kaigsunan. Gawas kung ang Diyos mo'y nagtukod sa balay, ang kahagos sa tao nga nagtukod nini walay pulos. Gawas kung ang Diyos mo'y nagabantay ng syudad, ang maong mga security guard nagabantay sa kakawangan. Gikinahanglan nga gikan karon ang atong panimalay, tugyan nato sa atong Ginoo. Nga siya gyud mo'y magatukod sa atong panimalay. Let God build the foundation of our family. Because when Christ is the foundation of our family, that is a very strong family. This is the love triangle that Christ is at the summit. Muna yung love triangle nga si Kristo na sa ibabaw. It is the supreme submission. Both husband and wife submit to Christ. Kung ang asawag pa na mo, pealalom ni Kristo, mga kaigsunan, may kalinaw sa atong panimalay. Gani, when husband and wife are far from Christ, they are far from each other. Tanawa, ang bana ug ang asawa layo ni Kristo. Tanawa, di ang asawa ug ang bana layo pud. When the husband and the wife draw near to Christ, they are near to each other. Sa diyang ang bana ug ang asawa duol ni Kristo, nan ang asawa ug bana duol sa matagusa. Mao ra gyud ang magic, mga kaigsunan. When husband and wife submit to Christ, they are truly in love with each other. Ikinahanglan ang asawa mo duol ni Kristo, ang asawa mo duol ni Kristo, kay sa inyo og akong pagduol, ang asawa ug bana nahimong suod sa matagusa, mga kaigsunan. Karon ang pangutana. Who is the boss in the family? What kind of leadership? Unsang klase nga leadership ang naa sa imong panimalay? Tanaw na to dayon, kamo na yung mag-classify o asa mo na sako. Doon ay gitawag matriarchal leadership. Doon ay gitawag og patriarchal leadership.
Doon na po'y gitawag confluent leadership. Briefly, akong i-discuss. Dayon, kamo na ang mag-classify. Di mo na ako paisahon sa inyong mga kamot. Kamu lang ay, murag diha ako ha. Okay. Matriarchal. Unsay buti pasabot niya ning matriarchal, kinsa may hawod anang balaya. Come on, kinsa may hawod anang balay. Kinsa, tubag ako ninyo. Kinsa? Yes, ang asawa, ginahan mo na gitawag, matriarchal. Wow. Kaloy nga ba na nakwilyuhan? No? Ayaw mo isag kamot nga mo na inyong leadership sa balaya. Please lang, ayaw mo isag kamot. Ayaw yun. Matriarchal leadership. Ang tingog sa inahan, asawa, mao ang final. The voice of the wife is the final. The voice of the wife prevails. Mga kaigsunan. Matriarchal. Doon na po'y laing leadership sa panimalay, mga kaigsunan. Nga gitawag usab o patriarchal leadership. Kinsa ang hawod nini nga balay? Come on, asawa ba na? Kinsa? Bana. Apil-apil ang anak, apil pag yung katuok, mga kaigsunan. Kita mo na. Naay panimalay nga daghan ingon ini mga kaigsunan. Naay panimalay nga naay daghan ini. Ang bana mao ang tingog sa panimalay. May gihusay na ako nga magtiayon, highly professional. Ang reklamo yun sa bana kay nga ang asawa dili mutuo niya. So sige maghiskot-hiskot. Ngayo kog background saya, ani pila mo ka magsuon, ana man gyud basta sa counseling ato gyud ang uting kayon. Imong papa, imong mama, sa imong papa ug mama, kinsa magyud tingog ang matuman. Ingon niya pastor sa balay noon, nagdako gyud ko nga ang tingog ni tatay mao gyud ang matuman. Mo nga crisis sa ilang panimalay kay ang asawa gusto niyang patumanon siyang gusto. Patriarchal. Apa na kumagingon kaninyo? Ngagikan karong kay kamo, nakatambong naman sa happy family, mga kaigsunan. Ang leadership sa atong panimalay should not be matriarchal. Our leadership in the family should not be patriarchal. But the leadership in the family, mga kaigsunan, should be confluent leadership. Asawag bana, mao'y nagkasabot. The leadership in the family is the husband and the wife is leading the family. The husband and the wife is implementing rules and regulation in the family. No boss in the family. But the wife and the husband are joined together sa pagdumala sa atong panimalay. May usa ka lecturer nga sama ni ini nga katiguman. Naghiskot siya og leadership in the family. So at the end of his session, he said, I would like to know what kind of leadership you're having. Let's have a group dynamics. Ingon niya. Now, I want to call, akong tawgon, those husbands who are under the dominion of the wife, a symbol in my right side. Kadtong tanang mga bana nga under the saya, diri mo mag-asimbol sa tuon ako nga dapit. Habuan ta ng mga bana, mga kaigsunan, dagan-dagan nga nag-asimbol. Dismayado ang nag-lecture sa may. Ingon niya, sirs, kining kadiyot lang, nakasabot ba mo nga ang akong gitawag mga under the saya? So, unsa man mo, isa under the saya, mi sir. Mao ba? Nga nung nagpa-under man mo, siya aron may gubot ang balay. Pa-under na lang mi. Pero daghanan nilang katapok diha. Ingon ang lecturer, come on, now I would like to call husbands who are not under the dominion of the wife, assemble to my left side. Mga bana nga dili under the saya, diri mo sa wala. Paabot-abot ang lecture, naagi usa mga only one stood up. Tindog siya. Perting hambugan yun niya. Kaya siya rin dili under. Lakaw siya. Ingon ang lecturer, congratulations sir. Dito mga under the saya, kini dili na under the saya. So, sir, nganong nga magka dito? Nganong niya magka diri? Inya, gisugo ko sa akong asawa, nga diri ko dapit niya patindugon.
Ladies and gentlemen, wives, husband, stop now the struggle. Who is the boss of the family? Not the husband, not the wife, but it should be a confluent, meaning to say a joint leadership, mga kaigsoon. Asawag pa na. How do I submit myself and my family to Christ? Unsa man ako nga ako ikatugyan ang akong kaugalingon ug ngadto ni Kristo? Ani ang sugilanon. Dito sa Philippian, may usa ka warden mga kaigsunan nga may tubag. Usa ka adlaw ni ana si Silas ug si Pablo gibilanggo. Tungod kay dili na sila pawalihon sa mga tao. Nabilanggo sila mga kaigsunan. Gitrangkahan sila, gikadinahan nila mga tiil, mga kaigsunan ilang kamot. Apan sa katanglahan nga paagi na ng gabi, may milagro nga natabo. God intervened and the door of the prison cell was broken. Naguba ang pultahan. Sa kakuyaw sa warden mga kaigsunan, ang warden nagkuhag espada kay magpatay siya ang kaugalingon kay siya mo responsable sa paglaya sa mga binilanggo. Panagingon si Pablo si Silas, ayaw pagpatay sa imong kaugalingon. We are all here. Ni arami, wa mi mulayas. Natingala mong warden og nagingon, Sir, mo ni ang pangutana sa warden. Sirs, what must I do to be saved? This is a big question that the world is asking. This is your question. This is my question. What shall I do to be saved? Then Paul said, because this is the most important question of man, how can I be saved? And the answer of Paul is, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Ang kaluwasan dili lamang sa usapan alang sa tanan. Bus sa mga kaigsunan, ang warden gidala niya si Pablo ug si Silas, gihugasan ng mga samad kay gikulataman ug naminaw sa gisulti sa mga apostolis may tungod sa kasaysayan sa kaluwasan. Ug ganiya mga kaigsunan, medisider ang warden ug ang iyang tibok nga panimalay mga kaigsunan. Iyang gihimo nga si Kristo mo ang agalon sa panimalay. Iyang gihimo mga kaigsunan nga si Kristo mo ang ulo sa iyang panimalay. Iyang gihimo nga si Kristo mo ang magbuot sa iyang kinabuhi. Giunsa kini niya pagbuhat mga kaigsunan. Ang balang kasulatan na gingon, and he took them on the same hour of the night and washed their stripes. Gihugasan ang mga samad ni Pablo ni Silas, and immediately he and all his family were baptized. The whole family were baptized. Siya ug ang pamilya mga kaigsunan were baptized. Ladies and gentlemen, baptism is a sign that Jesus is the head of my home. Baptism is the sign that Jesus is the Lord of my family. Mao ni ang ilhanan sa bautismo nga si Kristo di ay mo'y ulo sa atong panimalay. Ang bautismo mo dahil hanan nga si Kristo mo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sila nga na bautismo ang diha-diha, wala maghulat sa pagkabuntag ang mong warden, unsa kakaibulungan nga kasinatian nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Mausab kini ang atong pagkinabuhi mga kaigsunan. Kay sa balang kasulatan, ang mga tao nga midawat ni Hesus, diha-diha nagpabautismo. Kay sa panahon sa Pentecostes nga nagwali si Apostol Pedro ug mga apostolis, 3,000 ang nabautismohan sa usa ka adlaw. Si Pablo nga gitawag og Saulo, sa diha nga siya na konverter pagka-Kristohanon, nagpabautismo diha-diha. Ang Ethiopian nga treasurer nga yunok nga atong nangaisgutan, wala magdugay, immediately diha-diha siya nagpabautismo. Busa ang tawag mga kaigsunan, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. You don't have to delay your decision. You don't have to linger your decision. Today is the day of your salvation. Today is the day that God is accepting you. Yes, mga kaigsunan. Sa diha nga natapos na nga nabautismohan ang warden o ganyang pamilya, ang panimalay may pauli gikan sa tubig ngadto sa ilang panimalay. Og niya nang sayo sa buntag,
Sa unang adlaw nga sila nabautismuhan, nagpatawag ang warden og salo-salo mga kaigsunan. Tanawa, unsa gyud sa Biblia. Og unya sila gidala ngadto sa ilang balay, og adunay mga pagkaon nga ilang gihikay, kay sila nagmalipayon sa Dios nga ilang gialagaran, ang tibok nga pamilya nagmalipayon. It is a joy of celebration when people are baptized, just like the warden mga kaigsunan. Gani, pamalandunga kini. Ang asawa ang banang warden ng ingasa naggakos sa kalipay nga sila na bautismuhan, kay sila tipik og kabahin as panimalay sa Dios. Mga ginikanan, mga kabataan na ginaksanay sa labihan tungod sa kalipay sa kamaturan nga ilang nabatnan. This is now God's happy family. Mao ba ni ang atong hando mga kaigsunan? Dili ba nimo ang atong hando mga kaigsunan nga kita makabaton og kalipay? Sa diha nga ako mosunod ni Hesus, diha sa pagpabautismo, mao ni ang dako nga adlaw alang kanako ug ako magaingon kaninyo. This coming Saturday is the day of baptism, where some of you have already decided to be baptized. And I would like to invite you, for those who have not yet decided, give your heart to Jesus. Follow Him. Like the warden, I will rejoice. Sama sa warden, ako magmalipayon kung makadawat kong bautismo. Sama sa langit, sa mga manulunda sa kalangitan, managmaya sa kalipay kung adunay usa nga maginulsol sa atubangan sa Dios. And God Himself, my Heavenly Father, will rejoice with me if I will accept Jesus Christ through baptism. Yes, in that baptism is our decision to say to the Lord, I will follow Thee, my Savior. Musunod ako, Ginoo. Just as I am, sa akong pagkamakasasala, sa akong pagkamasalaypon, kaniadto ako abusador nga bana, kaniadto ako sa kamalditang asawa, apan karon nga si Kristo ako nang gidawat. Accept me, Jesus Christ, just as I am. Now, Lord,